Isa sa mga nag-trending sa Summer League, yung game ng Dallas at Lakers. Sinatdown ba naman ni Bronny James itong si Cooper Flagg na umabot ng 10 points, 6 rebounds, 4 assists, 3 steals, 1 block, 5 out of 21 mula sa field. Si Bronny James naman nasa 8 points at 2 out of 8 mula sa field. Kahit si Wembanyama naman sa kanyang Summer League debut, hindi ganong ka-impressive. Na-posterize pa nga siya nun eh. Big numbers din ang pinagbabasihan kasi ng iba kapag Summer League na, lalo na sa mga top pick. Tatlo ang debut sa NBA, meron pang natitirang dalawa si Cooper Flagg, ang preseason at regular season. Base pa sa The Athletics, wala pang ganitong hype player na isang American sa loob ng isang dekada. More than 17,000 ang nanonood sa Thomas & Mack Arena para panoorin si Cooper Flagg. Ang kalaban naman niya si Bronny, mas hype yun eh. Malalaman din sa linggo kung kaya ba talaga ni Cooper Flagg na pumuno ng isang arena dahil makakatapat niya ang number 2 overall na si Dylan Harper. Kung makakalaro si Harper sa linggo. Sa game naman ng dalawa, ang napansin ng mga fans habang dinidepensahan ni Bronny si Cooper Flagg yung difference ng physical attribute nilang dalawa. Si Bronny 6'2 ang listed height na meron 210 pounds. Si Cooper Flagg naman nasa 6'9 at 205 pounds. 7 inches ang height difference ng dalawa. Nabase pa nga kay Bronny, 1.5 feet ang halos difference nilang dalawa kapag binabantayan niya. Mas malapad si Bronny kumpara kay Cooper Flagg kung titingnan sa mga clip or kapag naglapit yung dalawa. Hindi naman ganun kalaki ang agwat nila sa bigat. Pero dahil sa mas mahaba si Cooper Flagg, yung bigat niya ay lalong nahila pataas. Parang ang nangyari Towns at DeMarcus Cousins meme kapag nasa poste. Ilang player din ang katulad ni Bronny James yung physical attribute sa NBA, hindi nga lang sa skills. Gaya ni Derek White, Holiday at kahit si Caruso, 6'5", 186 pounds na kayang bantayan si Jokic. Mostly nagiging ball handler din ng Dallas si Cooper Flagg based sa mga plays na ginawa niya nung Summer League debut niya. Sabi pa nga niya, isa sa worst game sa kanyang karir. At least nakuha nila yung panalo, yun ang importante. Yung mga coaches naman ng Dallas na impress pa rin naman sa kanya dahil sa ibang skills na meron pa siya. Lalo na yung coast to coast jump shot. 6'9 pa rin si Cooper Flagg na kaya magbaba ng bola at importante kasi sa mga player ngayon lalo na sa mga big man meron jump shot. Na kahit si Kyrie na impressed din naman kay Cooper Flagg kahit meron pa siyang 9 out of 21 shooting. Based din kay Cooper Flagg, buong summer siya maglalaro pero nakadepende yon sa Dallas. Yung maturity kasi niya ang gustong i-manage talaga ng Mavericks. 18 years old pa lang si Cooper Flagg. By December 21 pa lang siya magiging 19 years old. Siya yung isa sa magiging youngest number 1 overall na maglalaro sa NBA. Nagkaroon ng ganitong player sa panahon pa ni LeBron, 2 dekada na nakakaraan, parang wala pang YouTube nun. Hindi alam kung tatapusin ni Cooper Flagg ang Summer League. Dahil si BJ Edgecombe na-injured na, parang 2 pa lang ang nalalaro niya sa Summer League. Nagkaroon siya ng thumb injury, walang rin. I-re-evaluate din siya ng medical team ng Philadelphia. Si Dylan Harper naman hindi pa nakakalaro sa Summer League mula California Classic or kaya Salt Lake City Summer League. Pati sa Las Vegas ngayon wala pa siyang debut. Nagkaroon kasi siya ng groin injury. Yung number 2 at number 3 pick meron agad injury ngayon. Ang layo pa ng regular season. Mas dikdikan doon dahil mga big boys yung maglalaban. Nasa medical team ang decision kung maglalaro si Dylan Harper versus Dallas sa game sa linggo, kalaban si Cooper Flagg. Dito talaga masusubok si Cooper Flagg kung kaya niyang pumuno ng arena kapag naglaro silang dalawa ni Harper. Pero duda ako dito, Summer League pa to eh. Dahil yung mga player na naghahabol ng spot sa roster at training camp, two-way contract at preseason, yun ang kalimitan naglalaro talaga kapag Summer League. Pasok na yung 2 top player. Malaki din ang risk kung palaruin si Harper na meron siyang groin injury kasi pwedeng magresulta yon sa mas malalang injury katulad na lang nung nangyari ng nakaraang off-season or playoffs. Meron ng nararamdamang injury yung mga player naglaro pa hanggang sa natuluyan talagang magkaroon ng mas malala. Tulad na lang nito, si Ace Bailey nagkaroon ng hip injury Summer League pa lang. Kaya pala hirap na hirap siyang tumayo nung tinawag ng Jazz. Si Cedric Coward naman ng Memphis nasa rehab pa ng kanyang torn rotator cuff. Na-injured din to sa Summer League at potentially hindi na rin siya palaruin. Si Drake Powell naman ng Brooklyn hindi maglalaro sa Summer League dahil meron siyang knee tendinopathy. Precautionary measure na ang ginagawa ng Nets para hindi siya magkaroon ng mas malalang injury. Nasa 5 player ang kasama sa top 15 ng draft noong nakaraan ang injured ngayon sa Summer League.
Kaya masamang pangitain yun para sa NBA na yung iba mga top player ngayon meron ng injury at possible hindi rin naman palaruin ng hanggang katapusan ng Summer League si Cooper Flag.